Recently, may nabasa ako, I think 1 or 2 days ago, inokiyan na daw nila yung AIP, Annual Investment Program. Ano ba yan? What's the connection with the budget? How relevant? Gaano ba ka-importante yan? Tanong ko lang po, very briefly, if I may comment also. Itong mga animal bites, tutuloy ba ito? Everything, gumagastos tayo taon-taon milyones dyan. Actually, hindi tayo gumagastos. Galing nga dapat sa national, no? PhilHealth, I understand. What? Wala ba talagang gastos ang city dyan? Alam nyo kung magkano ang procurement price ni Mayor Susan? 4 pesos. Diretso sa laboratorio, wala pong patong. Ngayon lang ako nakakita ng mayor na hindi nagpapatong sa mga gamot. Makatotoo lang po tayo. Walang malinis na nanunungkulan. Partner, mali ata yung na-take up ko. Pero dapat, Yung mga infra po ng mga barangay, then may mga lumalabas na balita na may mga budget galing kay Congresswoman Christy Angeles para sa barangay. So, paano po yun? Same project or different project? Mga kaprangkahan, siguro, partner, may mensahe tayo dapat sa mga trolls eh. Sana may tumali-talino ng konti yung antas nila kasi yung mga troll naman, partner, pag masyadong fake, masyadong masyadong fake, alam nyo, ang daling i-dispute eh, ang daling kontrahin eh. 'Di ba? Sana partner, yung mga medyo pili-piliin nila yung kukunin nila nag-advise pa ng mali, no? Pili-piliin naman yung matali-talinong may konting sense naman, may konting kataasan ng konting katalinuhan ng konting pag-iisip yung mga trolls. Gandang araw, mga kaprangkahan. Once again, bilisan natin tong ating talakayan at mukhang interesting ang ating topic at bisita. Partner, kumusta? Magandang araw po sa lahat. Nandito nga yung ating guest ngayon. Hopefully, kapulutan natin ng aral sa nangyari sa Tarlac City, no? Yes, partner. Ang daming the politics is to I don't know how to put it. It's getting vicious, nagiging mabigat siya and bumababa siya sa level na partner, level na sana i-maintain yung konting, decency and dignidad. Partner, gusto mo ba ikaw mag-introduce? Ikaw mag-introduce sa ating bisita. Okay. Ang bisita natin ngayon is nagbabalik na konsehal ng syudad natin. Siya ang committee chair na for health at ng agriculture. yes po. Narito po ngayong kasama natin ngayong araw na to si Councilor Dr. Jerome La Peña. Good day, Dr. Peña. Thank you for dropping by. Magandang umaga po, Sir Ronald, Sir Freddy, at saka Freddy po na lang sa po. lahat ng ating mga tagapanood. Magandang umaga po at Happy Chinese New Year po sa lahat. Happy Chinese New Year. Chinese New Year. Anong greeting nung Kong Hei si Fat Choi. Choi. Yeah. Doc, siguro very briefly, alam natin kayo ang committee chairman ng Health ngayon Opo. sa City Council ng Tarlac. Ano pang hawak niyo po? Chairman din po ako ng Committee on Agriculture and then Vice Chairman po ako sa Committee on Sports and Youth Development and Vice Chairman din po sa Games and Amusement Board. Partner, let's get to the meat of it. Ang daming contentious issues ngayon. Daming mainit na issues sa budget talaga. Umiikot. Oo. Kasi tayo bilang mga residente ng Tarlac, apektado tayo rito eh. Whether we like it or not. Pro Angeles ka, pro YAP ka, lapas na dapat yan eh. Tama. Di ba, partner? Oo. Exactly. Yun. Apektado yung mga, halimbawa, yung mga infra, yung mga, ano pa bang, hindi makapag-hire ang city Yes, government opo. ng mga bagong staff na kinakailangan, lalo yata sa JO po, tsaka ba? Job orders. pati mga yon hindi ma-hire. Pero Doc, recently, may nabasa ako, I think 1 or 2 days ago, inokiyan na daw nila yung AIP, Annual Investment Program. Ano ba yan? What's the connection with the budget? How relevant? Gaano ba ka-importante yan? Actually, AIP is the annual investment plan po, no? So, lahat ng mga gusto mong gawin within the year, this is chaired by
I think the administrator or hindi ko lang po alam pero ang composition ng local finance committee natin, yung mga department heads na involved, then the consular committee chairman on appropriation, and the ABC president. No? Alam ko meron din po ditong mga non-governmental organizations. So, actually yung AIP wish list po yan eh. Okay. So, lahat ng pinaplano mo, gusto mong iprograma for that particular fiscal year, dapat nandun po lahat sa AIP. Pero nasa budget din po yan. Yes, Sinabi opo. niyo. So, the budget, yung budget So, they're proposal synchronized. po. Yes, yes. Okay. Pero hindi naman po ibig sabihin na lahat ng nasa AIP, yun yung gagawin mo sa budget, no? Yun yung iba-budget mo. Bakit ka pa nag-submit ng AIP kung di mo rin gagawin? Yun na nga po yung parang Kasi basihan. sabi nyo nga, wish list. Opo. Yun yung basihan. Kasi you cannot make or do a program pag hindi po ito naka-incorporate dun sa annual investment plan. So parang guide lang ito, Opo, Doc. opo. Initial, Opo. First step, Pero step ang ibig one. ko lang sabihin dito po ka Ronald, ka Freddy, hindi ibig sabihin pag ganito yung amount na nasa AIP, yun na po yung gagawin mo doon sa budget proposal. Hindi ibig sabihin dapat parehas sila. Ano po? Napaka-importante ng AIP kasi hindi ka makakapagprograma na wala siya doon, hindi naluloob doon sa AIP. Tapos, Doc, I'll just call you Doc J, no? Opo. Doc J, given that, nasa na po tayo sa budget ngayon? Kasi nakakatakot isipin yung nangyari na previous administration. Unang-una po sa lahat, no, yung pag-guess natin dito, I want to be Prangkahan tayo dito po. very objective. No? Yeah. Wala muna pong politika. Yun lang katotohanan. Okay. Sige no? po. Yung mga facts. Actually, legally speaking, we have to make a resolution first approving the AIP before we can deliberate on the budget. Pero sa totoo lang naman po, sabi ko nga po yung AIP parang guide lang yun eh. Hindi ko lang alam bakit nagtagal yung paggawa ng resolution adopting the AIP. Actually, sa awa po ng Diyos, it was approved last Wednesday and tomorrow it has to be adopted. No? So sa session po namin bukas, isa po yan sa tatalakayin natin na kung saan ay ma-adapt yung resolution. Partner, si Doc J does not sound optimistic. parang mahabang prosesyon pa ito. Hindi po, alam niyo po, Kalbaryo pa ito. Nakakapanibago po kasi ka Freddy eh. Bakit po? When I used to be the CHO, City Health Officer, almost 15 years po yan. Tsaka nung naging konsehal din ako noong 2016 to 2019. Hindi po kasi kami nagtatagal ng ganyan. Actually, nung department head pa lang ako, pag sinabing budget hearing o budget deliberation, lagi nga lang kaming out of town nun with all the department heads involved. The mayor, the vice mayor, and the members of the Sangguniang. Overnight lang yun. The following day, approve na, okay na. At saka if I'm not mistaken, Doc, ang annual investment plan, parang part lang siya ng LDIP. Opo. Diba? Yeah. So meron ng long-term plan. Yes. So yung annual investment plan Exactly is part po. lang nun. So may parang approved na LDIP di ba? Ano yung LDIP? Local Development Investment Plan. Okay. Multi-year kasi yung parts. Okay, para Kaya nga po benefit ng kung minsan, listeners and viewers. kagaya ngayon, pag sinabi kong dati, it only takes us 2 days, 3 days eh. Marami na naman pong magbabash niyan. Pero, di ba kasi, Doc J, ang isang ginagawa nilang basihan is previous administration, inipit daw, alam niyo na, mga kapartido nyo, and inabot ng 8 months. Kaya parang, sabi ka, nag-comment nga ako in my earlier podcast,
benggahan no? Partner? Ganti-ganti lang. Matagal na- Ganti-ganti lang Matagal na pong pinapaliwanag nila former Vice Mayor Aro Mendoza yan, tsaka sila Councilor Amy, ano po. Although I am not in the position to answer that question, wala pa naman po ako noon. Yeah. Pero from what I heard from them, ang sinasabi nila noon, hindi naman po sila kumukontra. Ang sinasabi po nila, merong mga double entries na sa tingin nila hindi naman kailangan. At kung kailangan man, they were asking for justification. Inihingi lang po nila yung mga dokumento na magja-justify bakit nakabudget na itong halimbawa. Yung sa gamot, bakit meron pang parang ganun po, another, parang double entry, no? So, the way I understand it, they were only asking for documents to justify yung mga ganong klase pong double entries, which were not given, which were not submitted. Kaya po, inihintay nila yon na delay. Pero, ewan ko nga po, sabi ko nga, I really cannot elaborate on it dahil wala naman Sige. po ako noon. Ano? To be fair, partner, we'll invite one of the councilors there. Actually, the best siguro that From the you other can camp. invite is Councilor Emmy or even the former Vice Mayor Aro to clarify po dito sa And mga... also, partner, point of view ng Angeles Camp din. But partner, ano ko lang ng konti, you may go back to the budgeting. Naalala ko lang, kasi si Doc J is chairman ng yun nga, health. Health po. Doc J, alam mo, tanong ko lang po, very briefly, if I may comment also. Yung itong mga animal bites, tutuloy ba ito? Everything, gumagastos tayo taon-taon milyones dyan. Actually, hindi tayo gumagastos. Galing nga dapat sa national, no? PhilHealth, I Apo. understand. But, wala ba talagang gastos ang city dyan? Actually po, initially, we have to put an amount for the procurement of anti-rabies. Pero ang hindi po alam ng lahat. Kayo nagpro-procure, no? Your office particularly. Yes, the City Health Office City Health po. Office with your imprimatur. Opo, as the pero chairman. ang Okay. maganda riyan, every patient na nabibigyan po ng anti-rabies, nakakakuha tayo ng rebate from the PhilHealth. Okay. So the PhilHealth now pays the city government. Actually, ang alam ko po, bawat nakakagat ng aso at given yung 3 doses, the city government gets around more or less 6,000 in rebate from the PhilHealth. So, When you say rebate, ito po yung maganda eh. ano yan? Excess. Pondo yan. Rebate. They pay. The PhilHealth pays the city government. Linabas din natin yon initially. Opo, initially. Binalik lang. Opo. Abunuhan mo muna, Abunuhan mo tapos muna, reimburse correct. ka. Kaya nga nagtataka kami po. Ito, very objective lang. Speaking from yun talagang totoo. Sa Tarlac Provincial Hospital, we have only a budget of more or less 6 to 7 million a year for anti-rabies. Pero we are catering 17 towns plus the city. Bakit hindi po nauubos yun? Kasi pag malapit nang maubos yun, we get the payment from PhilHealth to replenish the anti-rabies na naman, vaccines. So, sa city, walang dahilan para maubusan talaga ng mga anti-rabies vaccine dahil nakakakuha. Isa po yan, Sir Freddy, kung bakit hindi nila pinayagan yung doon sa supplemental budget. From what I heard, kasi nasa 25 million na ang budget for anti-rabies, tapos nag-aano pa sila ng additional 10 to 15 million. Yun ang hindi nila na-aproban. Kasi po, kagaya ko, when I took my oath, tinignan ko rin po kasi pati yung tinatawag nila capitation, that is the rebate na tinatawag. Ang laki ng nakukuha natin capitation from PhilHealth eh. From that capitation, 70% goes to the city government. 30% goes to the employees na paghahati-hatian nila. Partner, let me just mention briefly. Ito, Doc J, Opo. tataka ako nagulat ako. I learned some months ago, kasi I used to be involved a bit with animal welfare. Opo.
Wala pala tayong partner, wala tayong ano rito, City Pound. Wala po, wala. Can you imagine Tarlac City does not have a City Pound? And why do I say that? Anong connection niya with animal bites? Eh, syempre, when you have better animal control, with dogs and all of that, alam na mga residente, uy, mahuhuli aso natin, meron measures na tinitake, ang attitude sa pangangalaga ng aso, nag-iiba lahat yan. Directly, I believe, magbe-benefit yan. You know, it's nothing new. All the other cities and other places in Manila have their own city pounds. I'm almost sure when you just check out the numbers, makikita mo malaki na titipid yan. Pag may city pound ka, nag-generate ka naman ng employment. Tao rin naman nagpapatakbo niyan. Imbis na bumibili ka ng gamot, pinapayaman mo lang ang Actually, malalaking drug companies. Mas matipid nga po yung dapat yung programa ng City Vet eh. Ngayon may free hand si Doc Noel Suliman, our City Vet. Nabanggit niyo po yan. Yeah. Hindi po ako nagkakamali. Alam ko ginagawa na ngayon yung impounding area. Sa wakas. And Buti naman. binigyan po siya ng free hand ni Mayor Susan to make his program, no, to use the budget of the City Vet kung saan niya gustong gamitin yung pondo. Kasi noon yata lahat MO eh. Ngayon po, sabi nga ni Mayor Susan, department head kayo, you know better what you need in your department. Correct. So, lahat po ng paggawa ng budget, bawat departamento, binigyan niya ng free hand yung mga department. Partner, I just remembered also. Hindi sa pag-uungkat, Doc J, no? But Opo. he was recently, there was, pangit yung binato sa inyo. There was sympathy because, siyempre, the condition of his wife, and there were I don't mind, ako nangungkat, but Okay lang po pangit yan, yun, para I mean, malaman din po ng mga iba. ang pangit ng implications, ano yun, Doc J? Kasi, it's below sa akin, I wanna say below the belt, pero mukhang ang politika natin dito is wala nang Iba na below po the eh. belt, partner, no? Iba na talaga ngayon, Bastusan parang wala na talaga nang rito, respeto. and, Ako okay lang po eh. They can tell whatever they Yeah. want, no? Being a Wag public lang- servant, wag dapat lang- hindi tayo balat Yes. sibuyas. Wag Yes. lang naman idadama yung Sana. pamilya. Mm. Ito po, Technically, If I the may wife, say, no? technically, your wife, your family is a Yes. private citizen. yes, Yeah. hindi nga pumupunta sa opisina ko yan. If I may say, no, mga trolls po. Trolls, talagang trolls. At kung mga ibang mga nagko-comment doon, nakita mo hindi naman dami account eh. Nakakalungkot lang po kasi sasabihin nila, kaya daw atat na atat akong mapasang budget dahil daw po Komisyon. may commission ako sa gamot. Siguro dahil being a doctor Yeah. and Pero Doc J, to interrupt, wala ba? Prangkahan tayo. hindi, prangkahan po. Titinginan Hindi tayo nyo eye lang to eye, wala ba? Hindi nyo lang sinabi ni Wala ba kayong cut? Hindi lang sinabi ni Ka Ronald na tatanungin niyo tungkol sa gamot. Dadala ko po sana Okay. yung mga procurement, yung mga purchase order ng administrasyon ngayon, and we can compare them to the procurement of past administration. Pero ayoko na nga pong Yeah. pinag-usapan yung past di ba? So, yeah. Pero Sige. ang gusto ko lang pong malaman nyo, prangkahan nito Yeah. at ng mga nakikinig, you can check. You can Okay. check po with our GSO or with the BAC. Yung natirang pondo po allocated for medicines, pinabid po yan, maliit lang. Siguro more or less 500,000, 600,000 last December, first week of December. I asked the CHO to give me a copy para alam ko kung ano yung mga available na mga gamot na pinrocure so that kahit konsyal po kasi ako, marami po nagpapacheck up sa office, then I have my clinic at SDN para yung talagang walang pambili, alam ko yung kung ano bibigay, ano yung available. Alam niyo po, nagulat nga po ako eh. Siguro next time I can send you a copy. Nagulat ako sa presyo. Bakit po? 15 taon akong CHO, ngayon lang ako dapat ka mas mura nun dahil that was 1998 to 2012. Alam niyo po ba? Example na lang po. Losartan, Amlodipine,
Alam nyo kung magkano ang procurement price ni Mayor Susan? 4 pesos. Diretso sa laboratorio, wala pong patong. Ngayon lang ako nakakita ng mayor na hindi nagpapatong sa mga gamot. With all honesty, Yeah, diba? yeah. Oo. Magpakatotoo lang po tayo, prangkahan lang. Yeah. Yes. Lahat yan, di ba? Sabi ko nga, even during our campaign, magpakatotoo lang po tayo. Walang malinis na nanunungkulan. Partner, mali ata yung na-take up ko. Pero Naungkat ko, dapat give what is due to one and what is Yes, due yes, to. Diba? yes. Oh, Nakita ko po, Oo. napakababa ng mga presyo nila, talagang direct. Walang patong. Amlodipine, 10 milligrams na generic is 5 5 pesos. 6 pesos 5 na. pesos. 5 Yeah. pesos. O, ibig po sabihin, nung nakita ko yung amount per tablet, hindi lang yun, pati yung mga antibiotics. Yung antibiotics yan, nagulat ako 54 pesos yung 250 milligrams Doon Walang SOP, sa mga- partner. Ibig ko, exactly. Hindi tayo pwede magnegosyo sa city, no? Hindi talaga pwede. Alam nyo po, wala nga pong maniniwala. Pero God knows, Okay. from the time we assumed office in July up to this time, wala pong SOP kami. Wala. Please, partner, clarify natin yan. Partner, any pahabol ano? We still, I think, have Oh, around 5 minutes or more. yung sa budget, Doc, sabi, mukhang magtatagal pa. So, first 90 days of the year, so yun lang ang kailangan nyo i-discuss it, i-take up sa council, di po ba? First 90 days, percentage Fearless forecast. for perhaps? 100% being approval ng budget. Nasa ilang porsyento na kaya tayo? Kailan kaya? Fearless forecast. Kung ako po tatanungin nyo, siguro within 3 days ma-approve namin Or 1 week, di po ba? Kasi Pero ang tanong ng partner Ronald, Doc, Sa- kailan kaya? I cannot Sa tingin answer nyo, that can question. you not speculate Ronald, or... Yung ngayon, 3%, 5% hindi ko na po yung masasagot nadidiscuss? actually yan. Kasi po, kung titignan natin, Tricky yan, let's just be objective. Okay. Yung totoo lang. Kung gusto namin approvean yan, we can work every day from 8 to 5 or even reach Yeah. the WERs. Parang Kung talagang style gugustuhin po Congress. namin, Yeah. di po ba? Willing naman po kayo sa mga kapartido ni Mayor SY, willing kayo to work on it hanggang matapos. Dire-diretso. Actually po, with all due respect sa aming mga kasamahan, during the first day na nag-start kami to deliberate that, Councilor Emmy, ako po, ay nag-manifest na if we can do it every day. Kaso po, syempre, naintindihan naman natin, baka may mga ibang commitments or ano, we do it 3 times a week now. Supposed to be 9 to 12, 2 to 5. Sad to say nga po, actually, si Councilor Ann, huwag magagalit si Councilor Ann. The last Thursday lang po, 10 to 12, okay, dumating sila mga 10:30. Pagdating ng hapon, 2 o'clock supposed to be hanggang 5. 3 o'clock, wala pa. 2 pa lang yung nandun. Nagalit si Councilor Ann. Ba't lagi na lang bang ganito? Every time. Actually, sa isang araw, instead of doing it, let's say, 3 hours in the morning, 3 hours in the afternoon, 6 hours, Yeah. maswerte kami kung yung buong maghapon na yun, makakatatlot kalahating oras po kami. Pero, sabi Yeah. ko nga po, prerogative nila yun 'di ba? Kami, basta kami, the 5 of us, Yeah. always come on time. It Meron will- na sigurong malate, 5 minutes, 10 minutes. On the record yan, partner. Oo. Yes, Yeah. on the record. Oh, You that's can all on the check. record. Malalaman Kaya nga yan. po ngayon, pag nagpapa-attendance ang secretariat, we always put the time kung anong oras kami nandun. Okay. Kung isa akong hinalal ako ng taong bayan, no? Kung politiko, kung konsehal ako ng syudad ng Tarlac, mahihiya ako Oo, of course. Hindi ko ginagawa yung... Walang justification to Oo. delay. Delaying Hindi- tactics, partner. Hindi ko ginagawa ang trabaho ko, pero may sweldo ako. Yeah. So,
Siguro, partner, dapat galingan nila mambutas. Huwag sa delaying tactics na ganyan. Kami naman po, sabi ko nga po, kami naman, nagpe-pray kami, nananawagan kami. Let's set aside politics. Kasi ang nakataya po dito yung kapakanan ng mga tao, mga kababayan natin, pati yung mga barangay, no? Kagaya po yung mga infra ng mga barangay. They cannot be implemented without Tenga. the approval of the budget. Nakatenga po sila. Briefly may na-touch tayo, di ba? Last time yata. Yung mga infra po ng mga barangay, then may mga lumalabas na balita na may mga budget galing kay Congresswoman Christy Angeles para sa barangay. So, paano po yun? Same project or different project? Hindi ko po alam kasi although narinig na rin namin na meron siyang mga beneficiaries, mga malalaki ang mga project. Pero hindi po namin alam kung ano yung hiningi ng barangay. Pero siguro naman definitely hindi naman pareho doon sa nakaprogram kasi hindi mo pwedeng gawin parang double entry na naman yan. Hindi, you cannot do two budget on one program. Partner, kunin natin? Parting words? Or unless... Yes. Yeah. Doc J, Parang kulang, ano? your last any Wala parting yung oras. words bago kami magpaalam? Unang-una po, sabi ko nga po, yung pag-guess natin dito, we would just like to clarify some things, no? Pero prangkahan nga. Pero sana po, let's take it objectively. Kami, sa konseho po, 10 ng aking mga kasamahan, ay sana naman magtulong-tulungan kami para po maipasa na yung budget. Ano? Sabi ko nga po, ang nakataya dito yung kapakanan ng nakakarami. So we just hope and pray na matapos na po ito sa lalong madaling panahon at magkasundo-sundo lahat ng mga miyembro ng council. No? Kami naman po, hindi naman po kami bengatibo eh. Hindi naman po kami, ibig ko sabihin everyone is welcome naman sa amin. At napakaganda kung masaya kayo bilang isang pamilya. Kasi during the previous council po, ito masasabi ko lang dahil in 2016, iba-iba po kaming partido. Meron pang mga independent. No? Pero, noong time na yon hindi kami nagka-problema. Set aside yung political color. Sana ganun din po ngayon dahil ang nakasalalay ay yung taong bayan. So, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay nyo po sa akin. Sana kahit paano ay nakapagbigay ako ng konting kaliwanagan. No? And hopefully I can also come back. Ang saya pala rito sa prangkahan. Tayo. Thank you very much po. Partner, Sir partner, Ronald. yeah. Sir Maraming salamat rin po sa Partner, may pagpapaunlak. mensahe pa akong konti. No? Please like, follow, share. Mga kaprangkahan, siguro, partner, may mensahe tayo dapat sa mga trolls eh. Sana may tumali-talino ng konti yung antas nila kasi yung mga troll naman, partner, pag masyadong fake, masyadong kabob, masyadong fake, alam nyo, ang daling i-dispute eh, ang daling kontrahin eh. 'Di ba? Sana partner, yung mga medyo pili-piliin nila yung kukunin nila nag-advise pa ng mali, no? Pili-piliin naman yung matali-talinong may konting sense naman, may konting kataasan ng konting katalinuhan ng konting pag-iisip yung mga trolls kasi pag it's so it's nonsense eh. Wala eh. It's BS eh. Ano yung BS, partner? Bright sila. It's BS yung mga puta pinagsasabi ng mga trolls. Ang dali pong kontra niya, which partner, may mga grupo palang nagmo-monitor na dyan ha. Pag sumabit yung mga yan, pa-file na lang ng cyber libel. Matitrace yan. Partner, till next Doc J, maraming salamat. Maraming pagpunta. salamat din po. Doc, Thank you thank very you. much po. Mga kaprangkahan, kita-kita po tayo ulit. Sana nasa magandang kalagayan po kayong lahat.